Samantala makikita na dumarating ang hukbo ng mga horn rats patungo sa labyrinth ng ating bida. Natutuwa ang mga daga dahil nahanap nila ang walang kwentang kuweba ng mga ahas. Nakita nila na puro naghuhukay lang na ahas ang nakikita nila, at patuloy pa din sila sa pag-iinsulto sa may-ari ng labyrinth. Sinabi nila na ang bagong may-ari ng mga ahas ay isang tanga, na hindi raw alam ng bagong may-ari kung paano gumawa ng mga tropa. Nagpakilala si Tretch na sinabi niya na matalino siya at malakas. Dagdag pa niya, malapit nang mawala ang mga ahas, ito na ang huling kuweba nila. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kakainin nila ang mga ito at wawasakin ang kuweba ng mga ahas. Dagdag nila, kapag nakain nila ang mga ahas, lalaki raw ang kanilang mga sungay. Kaya't sigaw ni Tretch sa kanyang mga kasamahan, hindi na sila kailangang tumakbo, dahil sila na ang magiging mga predator. Makikita na lumusab na ang mga horn rats matapos nilang piliin si Tretch bilang pinuno upang agawin ang labyrinth ng mga ahas. Malalakas ang loob ng mga daga dahil naniniwala sila na ang kanilang leader ay matalino at malakas, kaya sumugod sila ng buong tapang. Pagdating nila malapit sa pasukan ng labyrinth, nakita nila ang mga sanggol na ahas na tila mahihina at walang kalaban-laban. Isang daga ang sumigaw, sinabing patayin na agad ang mga sanggol na ahas at kainin ang mga ito. Ngunit biglang sumulpot ang ating bida na si Jinwoo, na mabilis na umatake upang iligtas ang kanyang mga tauhan at pigilan ang mga daga. Nagulat ang pinuno ng horn rats, si Tretch, dahil sa nakakabiglang bilis ng pag-atake ni Jinwoo. Sabay na inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga tauhan na lumabas na at patunayan ang halaga ng kanilang pagkabuhay. Makikita ang dalawang ahas na nasa likuran nila, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na wala ni isa mang kalaban ang dapat na maiwang buhay. Nang marinig ito ng mga horn rats, nagsimula silang matakot, doon nila napagtanto na nahulog pala sila sa isang patibong. At dahil sa ingay na ginawa ng isang daga, siya ang naging unang biktima, tinapos agad ng Naga Soldier gamit lang ang isang tira. Samantala sa isang flashback ni Tretch, tinanong siya ng isang misteryosong karakter kung nasisiyahan ba siya sa ginagawa niya. Sumagot si Tretch na kung tinawag lang siya mula sa paghuhukay para lang sa walang kwentang usapan, dahil sanay hindi na lang siya pinatawag. Tinanong muli ng misteryosong karakter kung ipinanganak ba talaga siya para maghukay. Sinabi ni Tretch na kung hindi siya maghuhukay, hindi siya makakakain, dahil malaki at malakas ang kanilang may-ari, at siya naman ay maliit at mahina, kaya kailangan niyang maghukay para mabuhay. Ngunit sinabi ng misteryosong karakter na inakala niya noon na si Tretch ang pinakamalaki at pinakamatapang sa lahat ng daga, kaya mukhang nagkamali siya sa akala. Dagdag pa niya, kung ganyan pala ang iniisip ni Tretch, mas mabuti pang sabihin na lang niya sa ibang daga kung paano maging malakas, gaya ng isang tunay na pinuno. Napaisip naman si Tretch ang leader ng mga daga, kung posible nga bang mangyari iyon. Tinanong siya ng misteryosong nilalang kung pwede ba siyang maging bagong may-ari ng labyrinth. Samantala sa kasalukuyang lokasyon ng grupo nila Tretch sa Naga Labyrinth ng ating bida, tinatanong siya ng mga kasamahan niya kung ano ang gagawin nila, dahil sa palagay nila ay mauubos na sila. Napahinto sila sa kinatatayuan nila nang makita nila ang pinag-uusapan nila na marble ears. Sinabi ng kanilang pinuno na kapag nalunok niya ang marble na iyon, lalakas siya, at kapag naging malakas siya, mapoprotektahan niya sila. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na habang sumusugod sila, kaya nilang manalo sa laban na ito. Sa isip ni Tretch, hindi na sila magiging mga gamit na lamang mula pagkasilang, at hindi na sila kakainin ng basta-basta para lamang sa katuwaan ng iba. Makikita ang isang sibat na paparating kay Tretch, galing sa isang Naga Soldier ni Jinwoo. Sa isip niya, hindi na niya kailangang yumuko at magpanggap na ayos lang, kahit na pinapatay at kinakain ang mga tulad nila. Sinabi ng isa niyang kasamahan habang isinakripisyo niya ang kanyang buhay, na tumakbo si Tretch at tinawag siyang leader ng kuweba. Sa isip ng pinuno ng horn rats habang siya ay tumatakbo, iniisip niyang kung makakain niya ang marble. Samantala sobrang nag-aalala si Dominic kay Tretch, dahil sa palagay niya ay kayang sirain nito ang labyrinth core nila. Dahil dito, biglang naging seryoso ang ating bida matapos niyang patayin ang mga ibang horn rats. Nang hiram si Jinwoo ng sibat mula sa isa sa kanyang mga sundalo. Sinabi ng pinuno ng horn rats na gaganti siya sa mga dating may-ari na umabuso sa kanilang lahi. Makikita ang ating bida na mabilis na patungo sa pinuno ng horn rats upang pigilan itong sirain ang core ng labyrinth. Hinagis na lamang ni Jinwoo ang kanyang sibat at direktang tumama ito kay Tretch sa bandang katawan.
laban. Dahil sa lakas ng pagkakahagis ng ating bida ng sibat, nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Inanunsyo ng system na inatake ang altar na may natitirang durability 247. Makikitang buo pa rin ang core ng labyrinth ngunit hindi malinaw kung nasaan ang pinuno ng Horn Rats. At ang leader ng mga Horn Rats ay halos makuha na ang labyrinth core ng ating bida dahil sa desperasyon niya. Ngunit kahit nakatanggap siya ng malubhang pinsala, sinabi niya na kalayaan para sa mga kapatid niya. Seryosong sinabi ni Jinwoo na hanggang doon na lang siya dahil maaaring mapinsala ang core niya. Sa nakita naman ni Dominic kay Trek, mukhang sinusubukan nitong kainin ang core. Dinagdag pa niya na gamit lang ang lakas o ngipin ng isang horned rat, hindi man lang iyon makakabasag ng core, kaya sinabi niya na mas delikado pa ang sibat. Ngunit sinabi ng ating bida na nakalapit pa rin siya sa core, kaya naisipan niyang isakripisyo ang mga kasamahan niya para lang makatakbo. Kaya kailangan niyang maging mas maingat sa susunod. Sinabi naman ni Jinwoo na kailangan niyang isauli ang sibat na ito sa kanyang tauhan, ngunit ayon kay Dominic, hindi na iyon kailangan. Mukhang ito na kasi ang naging leader ng mga kalaban, at halatang bumagsak na rin ang diwa ng kanilang pakikipaglaban. At kaunting oras na lang at matatapos na rin sila. Hindi niya inakala na ganito lang sila kaina, dahil nag-alala pa siya nang wala sa oras. Sabi ni Dominic, marami lang talaga sila, pero halos ka-level lang ng mga Naga workers ang kanilang lakas. Narinig ni Dominic ang tungkol sa mga labyrinth kung saan kinukuha ang mga nilalang para gawing trabahador. Sa isip ni Jinwoo, para yung mga dungeon babies noong Great War na nakakakilabot pakinggan. Dagdag pa ni Dominic, mahihina ang mga kalaban nila, ngunit malalakas din talaga ang mga Naga. Dahil nakakakilos sila agad kahit walang buwelo, at kahit ganoon kalaki ang katawan nila. Nagpapasalamat siya dahil sa mahaba nilang buntot, nagbibigay ito ng mas malayang sentro ng balanse, kaya mas mabilis at mas flexible ang kanilang galaw. Dagdag pa niya na kalaban na hindi basta-basta ang kaharap nila, lalo na kung sakaling kailanganin itong labanan. Nabanggit ng advisor ng ating bida na mas mainam sigurong pagmasdan muna ang antas ng lakas ng mga Naga. Sa malayong lugar, ni hindi nila namalayang may isang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanila, na isang spy. Ibinunyag ng misteryosong karakter na may isang sundalong nasa heroic level, at 4 na nasa karaniwang antas ang pumasok. Sa tingin niya baka ignorante lang talaga ang may-ari ng labyrinth, at halatang minadali nito ang paglabas ng mga summon sa mismong pagsisimula pa lang ng labanan. Tanong ng kanyang boss, kung 20 trabahador lang ang pinadala para harapin ang ganun kainang lakas. Agad naman siyang humingi ng paumanhin, pero para sa kanyang boss, ayos lang iyon, dahil mas marami pa silang mahuhuling daga bilang pamalit. Sabi ng kanyang tauhan, tinatapos na ang blood subjugation sa labas ng labyrinth. Kaya iniutos ng kanyang boss na ihanda na ang lahat para sa paparating na digmaan sa kanilang pagbabalik. May nagtanong pa kung tama bang iwan sa isang karaniwang mercenaryo ang isang digmaan. Napakunot noo ang kanyang boss at tinanong kung hindi ba isa rin siyang mercenaryo. Medyo naiinis na sinabi ng pinuno ng mga daga na ayon sa hayop na iyon, isa raw siyang dragon descendant, na kahit nagbago ang kanyang dugo, kakayanin pa rin itong tapusin ang isang mahinang labyrinth. Makikita ang pinuno ng mga daga na may 2 sungay na parang dragon, ay ngumiti habang seryosong binigkas na mukhang may magandang eksenang mapapanood siya ngayon. Ipinakita ng system na nagwagi ang ating bida laban sa mga Horn Rats, dagdag pa ng system, nakasanayan na ng mga Naga ang makipaglaban kahit kakaunti lang ang kalaban, at dahil sobrang hina ng mga ito, halos wala silang nakuha na karanasan. Bahagya namang tumaas ang karisma ng may-ari ng dungeon. Dahil doon, nakamit ni Jinwoo ang titulong Bigger Commander. Binati naman siya ni Dominic sa kanyang bagong titulo bilang Commander, lalo na't ito ang kanilang unang tagumpay. Dahil hindi agad sumagot ang ating bida, napatanong si Dominic kung may problema ba. Sumagot si Jinwoo na sinabi na marami sa totoo lang. Napinsala kasi ang mismong silid ng may-ari ng labyrinth dahil sa mga kalabang iyon. Kaya kung hindi lang ang core o ang mga manggagawa ang habol ng mga ito, posible sanang nasaktan si Dominic. Kaya't sinabi niya rito na masaya siya na sila ang naging unang kalaban ng mga iyon. Sa isip-isip niya, kung ganito ang sitwasyon sa geyser, posible silang malipol anumang oras, kaya kailangang ayusin agad ang kanilang depensa. Ipinahayag ng ating bida sa kanyang mga Naga soldiers na tandaan nila sa kanilang puso ang kasiyahan ng tagumpay. Dahil ito ang geyser, na isang lugar kung saan ang mahihina ay nawawala, at ang malalakas lamang ang nananatili. Wala silang oras para magpakalangu sa tagumpay, lalo na laban lang naman sa mahihinang daga. Ipinabatid niya sa lahat na sa ngayon, mahina pa ang Naga labyrinth nila. Gayunpaman, idineklara niyang nagsisimula na ang bagong yugto sa kasaysayan ng mga Naga. Dahil ang imbakan ay magiging
magiging kayamanan, ang teritoryo ay magiging pag-aari, at ang lugar na ito'y magiging kanilang kampo. At sila mismo ang gagawa ng paraan upang manatiling nangingibabaw ang kanilang Naga Labyrinth. Mahinahong sinabi ni Jinwoo na sa hinaharap, maaalala sila bilang mga alamat ng Naga. Lumipas ang maraming araw mula noong labanan laban sa mga Horn Rats. Ang mga bangkay at sandata ng mga daga ay nauwi sa tiyan ng mga Naga, at ang natira ay itinambak sa imbakan. Ayon sa system, naging masaya ang mga Naga, at pansamantalang mababawasan ang gastos sa pagpapanatili ng kanilang unit. Samantala 3 manggagawa ang pumasok sa kuweba para simulan ang konstruksyon ng minahan, habang ang iba naman ay nag-aani ng gems mula sa mga mineral at halaman, kasama ang isang escort. Sa isip ng ating bida, nais niyang magtatag ng patrol at hunting ground sa paligid ng kanyang teritoryo. Ngunit may isang bagay siyang inaalala. Kulang siya ng down gems para makapag-summon. Nang pumunta siya sa jewelry shop, tinanong siya ng may-ari kung galing ba sa Hornrat ang dala niya. Dahil palaging nagtatago at tumatakbo ang mga ito, mahirap silang mahanap, kaya pinuri ng matanda si Jinwoo at sinabing magaling ang pagkakatrabaho niya. Sagot lang ni Jinwoo, swerte lang na nahanap nila ang pugad ng mga ito. Kaya't napatanong na lang siya sa matanda kung malakas ba ang bentahan ng mga ito sa merkado. Sumagot ang matanda na maaari niyang ituring na lahat ng nasa lupa ay may halaga, dahil ginagamit ang mga ito na parang velvet antlers. Pagkatapos noon, tinanong niya si Jinwoo kung may dala ba itong down gems. Sumagot ang ating bida na wala siyang nakuha kamakailan. Sa tingin ng matanda, hanggang dito na lang muna sila sa ngayon, at nailagay na rin niya ang bayad sa account ni Jinwoo gaya ng dati. Pagkatapos noon ay tinanong ng matanda kung hindi pa ba umaalis ang ating bida. Sinabi ni Jinwoo ang tungkol sa mga hell spiders na binanggit ng matanda noong nakaraan, at kung may espasyo pa ba para sa kanya. Tinanong ng matanda kung naiinis ba siya dahil hindi siya nakasali doon. Sumagot ang ating bida na kailangan niya talaga ng down gems. Gusto namang malaman ng matanda kung saan niya ito balak gamitin. Sumagot si Jinwoo na ibebenta niya sana iyon para magkaroon ng pera. Sumasakit ang ulo ng matanda na pati yung mesa binasag niya dahil ayaw niyang sumama, kaya napasabi na lang siya na pera na lang talaga kay Jinwoo. Pinaalam niya na umalis na ang unang advance unit, at kung gusto niyang sumali, kailangan niyang sumama sa pangunahing grupo na papunta sa pangalawa. Kaya tinanong niya si Jinwoo kung ano na ang level nito. Nagtataka naman ang ating bida sa matanda dahil pagkatapos niya siyang background check ay hindi niya alam iyon. Naiinis naman ang matanda dahil hanggang nagdadamdam pa rin ito sa mga nangyari. Sumagot ang ating bida na hindi niya talaga alam kung anong level niya dahil ipinanganak at lumaki siya sa 12 palapag. Nagulat naman ang matanda dahil lumaki ang ating bida sa 12 palapag ng dungeon. Sinabi ni Jinwoo na bago siya makaakyat, doon siya nanirahan sa labyrinth ng isa sa mga duke ng geyser. Nagulat ang matanda dahil nasaksihan niya na siya ang dungeon baby mula sa pinakamalalim na palapag sa Korea. Naiiritang tinanong ng matanda kung bakit ba ang laki ng issue niya sa level. Tinanong ng matanda kung alam niya ba kung gaano kalakas ang isang dungeon baby. Sumagot si Jinwoo na hindi pa niya nakakabalik doon mula nang makatakas siya sa labyrinth. Dagdag pa niya ang mundo rito, lalo na ang kalagayan sa loob ng geyser, ay wala siyang alam. Naintindihan naman ng matanda kung bakit pala nilagay niya ang kondisyon na may kapalit ang impormasyon. Kaya sinabi niya na ipapaliwanag na lang niya sa pinakasimpleng paraan sa kanya. Sinabi niya na lahat ng dungeon babies ay may takdang level, na kailangan lang isipin na ang palapag kung saan siya ipinanganak at lumaki ang siyang level niya. Kaya ang level ni Jinwoo ay 12, na isa siya sa iilang dungeon babies na galing sa mas malalim na palapag. Tinuro niya ang una hanggang 3 palapag ay tinatawag na high floors, na karaniwan silang mas malakas ng kaunti kaysa sa karaniwang adultong lalaki. Dahil dito, kadalasan silang bahagi ng exploration teams kaysa sa assault teams. Ang ika-4 naman hanggang ika-6 na palapag ay medium floors. Sila ang bumubuo ng karamihan sa assault squad ng geyser, at ang lakas nila ay katulad ng mga superhero o super soldier, o kung ano man ang tawag sa palabas na gustong-gusto ng mga bata. Sa ika-7 hanggang ika-9 na palapag ay low floors. Mula rito, teritoryo na ng mga halimaw. Halata ang lakas at kakaunti na lang ang mga naroon, kaya nagiging mayabang ang iba. At sa wakas, ang ika-10 palapag na hindi narating ng tao noong Great War ay tinatawag na deep floors. Sa mas nakakatawang paraan, tinatawag itong teritoryo ng cosmic horror. Sinabi niya na konti lang ang impormasyon tungkol sa mas malalalim na palapag dahil sobrang kakaunti ang nakarating doon. Kaya kung totoong ang galing siya sa mas malalim na palapag, wala na halos kailangang ipaliwanag. At habang mas lumalalim ang palapag, mas dumarami ang mga taong may espesyal na kapangyarihan sa lakas, bilis,
at iba pa. Kaya tinanong ng matanda sa ating bida kung may espesyal siya ring kakayahan, katulad ng pagbuga ng apoy o laser sa mata. Pinaalam ng ating bida ang kanyang lakas at bilis ngayon, na kahit walang armas, alam niya agad ang mga kahinaan niya na pwede niyang gamitin para patayin siya gamit lang ang kanyang mga kamay. Dahil ang mga buto niya ang pinakamahihinang bahagi. Pinatigil ito ng matanda dahil naiintindihan niya ito dahil sa takot. Tinanong naman ni Jinwoo kung may pwesto pa ba para sa kanya. Sinabi ng matanda na kung level 12 siya, kahit walang espasyo, dapat maghanap sila ng pwesto. Sumagot ang ating bida na ibaba niya na lang ang level niya bago niya sila sabihan. Nagtataka naman ang matanda dahil sabi ni Jinwoo kailangan niya ng pera, kaya kung ibababa niya ang level niya, bababa rin ang bayad. Pumayag na lang ang matanda na ipapadala niya na lang sa kanya ang schedule at mga kailangang dalhin sa text, at pahihiraman na rin siya ng gamit mula sa imbakan, kaya huwag na niyang basagin ang mesa ng nanay niya. Dagdag pa ng matanda na kailangan nilang mag-imbento ng dungeon baby card niya, kaya ibigay niya na ang ID card niya at litrato. Napatanong na lang ang ating bida sa matanda kung ano ang ID card. Samantala, sa ibang eksena sa loob ng labyrinth ng ating bida, makikita si Dominic na nakainom ng alak dahil sa pagkapanalo nila sa unang laban nila laban sa mga horn rats. Habang lasing, nagsasalita siya ng mga walang kwenta sa mga naga worker. Dumating ang ating bida sa likuran niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nahihiyang nagpapaliwanag si Dominic, ngunit sinabi ni Jinwoo na magulat muna siya bago magpaliwanag. Iniulat ni Dominic na maayos ang ani sa loob ng kuweba at may kaunting down gems na nakuha mula sa mga lupa at mga bato. Dagdag niya pa na may nakuha rin sila mula sa pagsugpo ng mga halos mailap na daga, at mga bangkay nga ay binabaklat sa imbakan kanina. Tinanong naman ni Jinwoo kung nasaan na ang mga down gems. Pagkatapos nun, inabot ito ni Dominic sa kanyang master. Pagkatapos ay binato ng ating bida ang 4 na down gems sa altar upang magkaroon ng down gem energy. Inanunsyo ng system na kino-convert ang down gems papunta sa enerhiya ng labyrinth. Sinabi ng ating bida na magsusuman siya ng naga. Namangha naman si Dominic dahil nag-i-invest ang kanyang master sa labyrinth ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanyang tauhan na hindi siya makakabalik sa labyrinth ng 2 linggo. Dahil kailangan niyang sumama sa pagsugpo sa mga hell spiders, dahil hindi kasi siya makapagbukas ng portal na hindi agad nagsasara sa harap ng mga kasama niya. Dagdag niya pa na masyado nang mabagal ang pagdami ng down gems mula sa harvesting. At may dala ang mga hell spiders ng mga down gems, kaya mas magiging madali para sa kanila kung magiging maayos ang lahat. Inanunsyo ng system na nag-summon siya ng normal na naga archer. Napasabi na lang ang ating bida na ito ang tunay na anyo ng green worker. Iniutos ni Jinwoo na pumunta siya sa gate at magbantay kasama ng mga naga soldiers. Pinakita ni Jinwoo na ang enerhiya ng down gems na inipon ng ilang araw ay naubos na agad. Dagdag niya pa na para makasigurado, magtitira siya ng 2 para sa maintenance. Nahinto siya bigla at napatanong kay Dominic kung ang portal na dinaanan ay pwede bang baguhin ang laki nun.